At yung mga nagyayabang dyan, na sabi nila, gusto daw ng taong bayan na ito ay talagang magkakaroon na kagad ng impeachment, taong bayan ginagamit. Bakit ba? Wala bang value yung mga taong bayan na nagsasabi na ayaw namin ng impeachment? Gusto nila? Ang iba-value ng Senado ay yung mga tao lang na nagsasabi na forthwith kuno yung impeachment na yan. Ano, kalimutan na natin yung ibang tao na majority na nagsasabi na ayaw namin ng impeachment dahil panggugulo lang yan sa ating bansa. Lalo tayo nagiging divided. Lalo nasisira ang ating ekonomiya. Pati si Vice President Sara, sabi niya, I want to be held accountable. The motion of the minority leader is to convene at this very moment. That is what is to be subjected to a vote. Now, instead of on Wednesday. To convene at all is not to be voted upon. Sa usaping yan, sundin lang natin ang konstitusyon. But if you can vote whether it's now or Wednesday, then I can also argue, then I can also move na saka na. We have to find it in our hearts that even if we disagree, we support the chamber. Pero hindi naman po siguro dapat sa oras na ito. Bakit naman sa oras na ito tayo gagawa ng isang bagay na katulad din po ng sinabi ni Senator Bato de la Rosa, talaga po bang tayo ay gusto nating magkahiwa-hiwalay na talaga? I also like to state before I say my inquiry, it's unfair to just blame the Senate President. 23 naman tayong senador conscious naman tayo lahat nung February 5. Nandito naman tayo, pwede naman tayo mag-object ng, nung nag-adjourn, nung final yan. So, as the minority leader said, nandyan na yan, wag na natin tignan yung nakalipas, forward na tayo, no? Second, I just want to comment dun sa mga law schools. I appreciate it, and I'm happy they're very active, and I'm happy that they have statements. But may I advise them also to be consistent? Kasi si Congressman Cardema nag-file ng impeachment laban sa Pangulo. Hindi tinanggap sa House Wala naman ako narinig na mga sinasabi na dapat ang konstitusyon masunod at dapat tinanggap ng House yan. So, of course, hindi naman trabaho ng mga law schools na in each and every impeachment case magsalita. Pero in a highly charged environment. Can you imagine, Mr. President, during the campaign, sa mismong media interviews ng top news channels natin, tatanungin yung kandidato, pag kayo nanalo, are you for or against the impeachment case? Klaro naman ang sagot dun Ang sagot dun, hindi kami pwede mag-comment kasi magiging judge kami. Pero hindi. Sinagot pa rin ng mga kandidato at tinanong pa rin ng media. Pero kung konstitusyon ang masusunod, ang sagot doon iisa lang, mag-o-oath kami, dapat neutral kami. Kaya lang eleksyon Kasi masama naman talaga timing ng pagka-file nito magpa-file ka during the campaign. That's the reality there. Kaya nga sa US, pagka-jury system, pwede mo i-sequester yung jury Papayag ba tayo nung February na i-sequester tayong 23? Na ikukulong tayo at hindi tayo makikinig sa kahit anong media at i-determine natin ito? Maybe may papayag sa atin, meron hindi. But wag na tayo magsisihan. So, I'll go to my question. So, maybe that's why Shakespeare said, if you want justice, first kill all the lawyers. Diba? Kasi nga, labanan ng mga abogado to. Pero, hindi ibig sabihin na wala silang mga personal na bias nila. Mahirap magsalita dito na insulto sa lahat ng Pilipino to. Ito ang gusto ng taong bayan. Ang daming lugar sa buong Pilipinas yung Duterte nanalo ang kampanya nila, wag ituloy yung impeachment So, sasabihin ko ba na yun ang will ng tao? Pero kung titingnan ko naman lahat ng comments ngayon sa Facebook, sa SOCMED, gusto naman ituloy. Pati si Vice President Sara, sabi niya, I want to be held accountable. So siya yung ba sabihin ko, yan ang gusto ng taong bayan. Napakahirap po nung sitwasyon natin. That's why we need wisdom. But first question ko po, prejudicial question.
Ano bang rules ang unang masusunod? Rules ng Senate o rules ng impeachment? Bakit to importante at bakit to prejudicial question? Tinitignan ko po kaninang umaga yung comment, allegedly, hindi ko sure, wala naman nakalagay doon na siguradong totoo yun, but meron pong comment ang defense team ni Vice President Sara Duterte. Correct me if I'm wrong, Senator Bato, Senator Bongo, my good friend, my brother, Senator Robin, kasi hindi ko alam kung official yon. To paraphrase, ang sabi nila, hindi magandang mag-comment sila, but they'd like to reiterate na tingin nila labag sa konstitusyon yung impeachment complaint na to dahil ito'y pang-apat at lumalabag to sa isang complaint sa isang taon. Okay. Kung yun ang stand nila, sino po ang hihimay sa issue na yan? Ang plenary ba under the Senate rules? Or yung impeachment court under the impeachment rules? Bakit ko po ito sinasabi? Kung may pinadalang bill ngayon yung House of Representatives, halimbawa dyan sa 200 pesos, at second reading pa lang halimbawa siya, pag ni-refer natin sa Committee on Rules natin yan, magbabaycam na ba kagad tayo o sasabihin natin, sandali lang, second reading pa lang sila, kailangan mo ng third reading pa lang. Ang sinasabi sa akin ni Senator Villanueva ngayon, pinadala lahat ng records except for the bill that they passed. So we cannot act on the 200 peso minimum wage, additional sa minimum wage. But that's my point, Mr. President. Sino po magde-decide? Tayo po ba as senators o tayo as senator judges? Kung nilabag ang konstitusyon doon. And doon naman ako sumasang-ayon sa mga law schools. Let's proceed. Let's look at it. But yun nga ang question. Yung complaint ba is firm, legal, according to Constitution, or may constitutional infirmity ito? My last question is just a question of logic. Nag-move yung ating minority leader na to convene na as a impeachment court. Yung ating deputy, sabi niya, hindi na kailangan magbotohan. Eh, pag nag-move ka, may botohan. So, sino masusunod sa dalawa? Why do I say this? I'm saying it not because it's funny that one will move and then kailangang magbotohan, then the other one will move na magbotohan. Eh, kung matalo botohan, eh, sabi niya, hindi kailangan ng botohan eh. I say this for a simple practical reality. When you say the Senate, it is composed of 24 or in this case 23 senators. So pag sinabi mong gumalaw ang Senado, ibig sabihin po either walang nag-object or may botohan at yung majority masusunod. I cannot say right now like Senator Villanueva that I'm 100% in agreement with Senator Coco and Senator Risa. I can tell you I'm in agreement with certain things they've said. For example, Mr. President, it's our constitutional duty. Kailangan mag-proceed. We should have done it earlier. But again, I won't blame you. I won't blame them. I'll blame myself. I could have written you a letter. I could have said na February, mag-ano na tayo. But let me just explain that one point. Why didn't I write you a letter, Mr. President? Kasi pag Pangulo yung ini-impeach, every single day na nandyan, kung totoo ang allegation sa Presidente, we all suffer. The country suffers, our institution suffers, accountability suffers. Pero pag Vice President, especially ngayon, hindi naman siya binigyan ng ibang trabaho eh. Wala naman siya sa kabinete. Yes, I want accountability. Pero between today and Wednesday, I'd rather pass yung Konektadong Pinoy at saka yung e-government at lahat ng ibang bills na naka-pending dyan. So Mr. President, may I end by reiterating the question. Do we follow first the rules of the Senate or do we go into the impeachment court? Sino magde-decide nung allegations ng defense na na-violate ang Constitution sa one impeachment per year? The second is just to continue my observation, Mr. President. I agree with many here. Wala tayong choice, forthwith. But I disagree na sa Tagalog, agad-agad ang forthwith. Ang forthwith, yung ibig sabihin nun sa Tagalog is yan na yung susunod. Yan na yung gagawin mo. Oo, immediate yung agad-agad. Hindi ako expert sa linguistics, pero
medyo hindi agad ang Tagalog ng forthwith. Yung immediately, yon agad yon or agad-agad, di ba? So, maya-maya, hindi, ibig sabihin ng forthwith, sangayon naman ako eh. Ang ibig sabihin ng forthwith, wala ka nang to quote dos por dos, susunod na. O yun ang ibig sabihin ng forthwith. Yung wala ka nang hihintayin, yun na. Kaya agree ako sa inyo na kailangan talakayin natin yung impeachment complaint. Pero gusto kong iklaro, sa tama o sa mali, botohan ang mangyayari sa atin. Hindi pwede pong bumoto yung 15 na hindi magko-convene yung impeachment. Tapos 9 kami o 8 tayong magpapakita doon na naka-robe. Kasi sinabi ng 15, hindi magko-convene eh. Anong pwedeng gawin? Pupunta ka ng Supreme Court, uutusan tayo ngayon ng Supreme Court. Yun ang legal system natin, Mr. President. So sana, tama desisyon natin para hindi na tayo maghintay na utusan pa tayo ng Supreme Court. Pero yung sabihin na walang botohan dito, I agree with the spirit nung sinasabi ni Senator Risa na dapat wala na. But the practical reality is that you have one senator who asked for a vote. We have to vote and the majority will follow. But yun nga, Mr. President, reiterate ko lang yung tanong ko. So dito po sa 1-year rule, sino po magde-decide niya? Is it the Senate sitting as legislator, so rules muna ng Senate? Or is it the impeachment court? Because if it is the Senate, we cannot yet convene as an impeachment court because we haven't tackled that issue. But if it is the impeachment court, then we can go, and that's the first issue that we will have to tackle, whether it is a valid complaint. No? At tinatanong ko lawyers ko, hati din po eh. Sabi nung kalahati, hindi, dapat yung Senate kasi it's treated like any other legislative matter. Titignan muna natin kung tama yung pagka-transmit sa atin. Eh malay mo, transmit sa atin, nahack pala. Hindi pala galing sa House of Representatives. That might sound like a silly example, but it is. It is possible. That's why we have to look at it. Thank you, Mr. President. Before the chair responds, chair would like to afford the opportunity to the other members who would want to add to the discussion and the knowledge being imparted regarding the subject matter at hand. Mr. President, Senator De La Rosa is seeking the Senator floor. De La Rosa was earlier raising his hand but gave way to Senators Villanueva and Cayetano. What is the pleasure of the Honorable De La Rosa, sir? Thank you, Mr. President. Mr. President, according to Senator Cayetano, ito'y labanan ng mga abogado. Hindi po ako abogado, Mr. President, but I just would like to manifest my observation na to be fair to the Senate President, pag sinabi natin na you have an intention to delay the impeachment proceedings, I would like to state for the record, Mr. President, na 1 month ago pa, pinagawan muna kami ng robe, Mr. President. Kasi excited na tayo na sumuot ng robe para to form the impeachment court. To be fair with you, Mr. President, you've been preparing for that. And yung schedule natin na naka-schedule sa Wednesday, which is 11, if we give the ruling today, whether ano ba talagang gusto natin, today or Wednesday, I support you, Mr. President, kung anong gusto natin schedule. Sana mapag-usapan natin ngayon. Hindi ako abogado, pero ako ay isang Pilipino na gusto sana na hindi na tayo magkakagulo sa Pilipinas. Hindi tayo magkawatak-watak. At yung mga nagyayabang dyan, na sabi nila, gusto daw ng taong bayan, na ito ay talagang magkakaroon na kagad ng impeachment, taong bayan, ginagamit. I don't know kung sinong taong bayan yung sinasabi nila. Because, alam ko, Mr. President, halos lahat ng tao ng Mindanao at ng Visayas, as I have observed during the campaign period, ang sabi sa atin is, Sir, ibubuto kita kung hindi ka magboto sa impeachment or hindi ka magboto sa conviction.
Yung ano sinasabi ng taong bayan. Kaya please, do not use the term taong bayan palagi because taong bayan is hindi lang kayo. There are always two sides of the coin. Bakit ba? Wala bang value yung mga taong bayan na nagsasabi na ayaw namin ng impeachment? Gusto nila? Ang ibabalyo ng Senado ay yung mga tao lang na nagsasabi na portwit kuno yung impeachment na yan. Ano, kalimutan na natin yung ibang tao na majority na nagsasabi na ayaw namin ng impeachment dahil panggugulo lang yan sa ating bansa. Lalo tayo nagiging divided. Lalo nasisira ang ating ekonomiya. Mga investors umaalis na dahil ang gulo ng Pilipinas. So yun lang po, Mr. President. I am 101% supporting you. What's your stand, Mr. President? Thank you, Mr. President. Noted and entered into the records. Senator Ontiveros, our Deputy Minority Floor Leader, is recognized. Salamat po, Mr. President. I response a comment on the second point of the good gentleman from Taguigan Pateros because there's nothing funny or illogical in and between the motion of the minority leader and the seconding of this representation. The motion of the minority leader is to convene at this very moment. That is what is to be subjected to a vote. Now, instead of on Wednesday. To convene at all is not to be voted upon. Sa usaping yan, sundin lang natin ang konstitusyon. Salamat, Mr. President. Mr. President. Mr. President. With the indulgence of Senator Pimentel, Chair recognizes Senator Cayetano, thereafter Senator Pimentel, thereafter Senator Padilla. Senator Cayetano, you may proceed. Mr. President, I don't want to further the division or the debate. And I wasn't making fun of it. Ang sinasabi ko po, the reality is may tama't mali, may moral, immoral, may legal at illegal. Hopefully, dun tayo parati sa tama. Hopefully, ang legal, yun din ang moral. Ang problema in a collegial body, Senate, House, Commission on Appointments, we move as one based sa pagboboto. So it's just showing the irony that if the minority leader was moving that we've convened now, and the deputy minority leader was saying, you don't need a vote. But if you can vote whether it's now or Wednesday, then I can also argue, then I can also move na saka na. If you can vote whether today or Wednesday, then you can also vote na next Monday or next Thursday. So that is the paradox we are in today. So whatever decision we make, sana may wisdom. Sana matupad ang konstitusyon, dapat matupad ang konstitusyon, dapat ang kalooban ng ating mga kababayan. But the reality is po, we will be acting as a body and the vote will matter. So yun lang po, and I don't have a debate. I respect what the majority and deputy minority leader has stated. You know, as I said, some of what they say I agree with, but we have to find it in our hearts that even if we disagree, we support the chamber. Senator Pimentel, thereafter Senator Padilla. Senator Pimentel, you may proceed. Just to respond to some of the points raised by Senator Joel Villanueva. Yan, mahirap kung nasisingitan, Mr. President, nalilimutan natin yung topic. Mr. President, siguro i-inform ko lang yung body, no, na yung referral of an impeachment of the articles of impeachment to the Committee on Rules is not found in the rules of the Senate as a legislative body, and it's not found in the rules of the Senate as the impeachment court. So you cite past practice. Okay. But then, It's the reading. I don't think the Senate President will dispute my projection or my anticipation that he intended actually to introduce something new for this particular impeachment case.
he will refer it, the plan of the Senate President is to refer the read, after the reading, no, the read articles of impeachment directly to the impeachment court. So ibig sabihin nun, talagang pwede tayong mag-introduce ng innovation because the past practice is not supported by the letters of our two sets of rules, Mr. President. So, ang aking point is, we can actually, so the motion, actually, do not fear this motion because this motion will only take up little of our time. Ang gusto kong mangyari, hindi tuloy-tuloy ang ating, if we need to do some preliminary matters before the trial action, ang trial action meaning to say may witness, a witness stand, mayroong direct examination, cross-examination, malayo pa yan, after pa yan pag-filing ng mga answer at saka ng reply. Pero ang aking point is, we can convene the impeachment court so that we can now take the Senate President as presiding officer can take his oath. He can administer our oath. The Senate as the impeachment court is convened or has been convened. We can call the case and then preliminarily talk about the trial calendar of the said case. We will know when we call the case, when we ask the clerk of court to call the case or cases, malalaman natin anong case load natin. And I believe isa lang ating case load. So we have to now come up with the trial calendar for that case. So that will be the effect of the motion, Mr. President, if it is carried. Na-advance yung Wednesday setting natin to today as far as the oath-taking requisites are concerned. We devote a little time to come up with the trial calendar. It can be a preliminary trial calendar. And if we are now convened as a court, the other motions I will take up, like now asking the House of Representatives panel of prosecutors to appear before us tomorrow, no longer on Tuesday, on Wednesday. Kaya naman gawin. Kung nagawa nga to June 11, hindi rin masama na pwede rin magawang June 11 to June 10. So, and that will be brought up before us acting as a court already, Mr. President. Kasi court matter na yung case matter na po yun. So that's the explanation, Mr. President, para baka akala ninyo back down na tayo. Worried si Senator Alan Cayetano sa kanyang e-gov at saka Konektadong Pinoy. Suspended lang po yung legislative business natin for maybe 1 to 2 hours, 1 hour and a half. We can go back to our legislative business, Mr. President. But at least we have convened the court. And then sunod lang tayo sa Constitution kasi we should also believe that the Constitution has its own wisdom. Kasi ratified din ng taong bayan po yan. Baka nalimutan natin. Ratified by the people ang ating Constitution. So, yes, thank you. Mr. President. Before recognizing Senator Villanueva, just for the information of Senator Pimentel, it's not only eGov and Konektadong Pinoy that's ready for ratification. Ready for ratification would also include the virology bill, the expanded Philippine Science High School system, and the 99-year lease bill. Just for the record. I think, Mr. President, since I still have the floor, I think last session day natin, we suspended, we adjourned at close to midnight. So it doesn't matter. The first session day, we yes, also nearly midnight. 1 hour to 2 hours devoted for the impeachment court, I don't think will harm us, Mr. President. With the permission of Senator Villanueva, Senator Padilla had earlier, on this point. Because in relation to what the minority leader with the stated. indulgence of Senator Just Padilla. very quick, Mr. President, in relation to the statements made by our minority floor leader. Senator Villanueva, Thank you, may Mr. proceed. President, let me put on record also, Mr. President, that I welcome innovation. I welcome what do you call that, Mr. President, when we will no longer refer it to the Committee on Rules and ask perhaps one of the prosecutors to read the articles of impeachment and all the cases thereon. I don't have problems with that, Mr. President. And again, as mentioned earlier, I agree, Mr. President, that we
need to convene as soon as possible the impeachment court. But my only question, Mr. President, is if we are not violating our rules because, Mr. President, hindi na ho ba importante na maglabas po kayo ng notice? Hindi ho ba yun ang dahilan kung bakit kayo sumulat na i-schedule nung June 2, tapos ngayon June 11, tapos ngayon magbabago po tayo? Hindi na ho ba kailangan yun? And if it is not, Mr. President, then I will vote for it, Mr. President. I will go with then that's the reason why I'm clarifying all these issues, Mr. President. Kung hindi na kailangan magbigay ng notes, because at the end of the day, we wanted to protect and give importance to due process, Mr. President. That's all I'm saying, Mr. President. We don't want any legal infirmities, Mr. President, along the way. And I know that once we convene as an impeachment court, marami pa ho tayong mapag-uusapan ng mga issues. Maraming salamat, Ginoong Pangulo. Thank you, Senator Robin Padilla, for yielding the floor to this representation. Thank you. With the indulgence of Senator Pimentel, Chair would now like to recognize Senator Padilla. You may proceed, sir. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Katulad po ng sinabi ni Senator Joel Villanueva, ako po ay hindi po ako abogado, katulad po ni Senator Bato. Pero sa maikling panahon ko po dito, lagi natin binubuksan ang ating rules. At yan po ang unang-unang dinala sa akin nung ako po ay nanalong senador at ako po ay pinuntahan ng sekretariat. Ang una pong binigay sa akin ay yung rules. Napaka-importante ng rules. Yan po ang unang-una talagang isinaksak sa aking ulo. At bukod po doon, tradisyon. May tradisyon dito na kailangan susundin mo, lalo ka na neophyte. Ngayon, ang tanong ko po, sa dalawang nangyaring impeachment, yan po ay kay Pangulong Estrada at kay Chief Justice Corona. Lagi pong dinadala doon sa Committee ng Rules. At yan po ay inaasahan natin sa pagkakataong ito na doon uli makarating. At hindi naman din po ako kumokontra, katulad din po ni Senator Villanueva, kung meron po tayo mga gustong baguhin, eh bakit naman po ako kokontra? Dahil yan nga po ang gusto ko, yan ang aking tagline, pagbabago. Pero hindi naman po siguro dapat sa oras na ito. Bakit naman sa oras na ito tayo gagawa ng isang bagay na katulad din po ng sinabi ni Senator Bato de la Rosa, talaga po bang tayo ay gusto nating magkahiwa-hiwalay na talaga? Yung po bang bansa natin talaga, gusto na nating gutay-gutayin. Kung meron po tayong gustong baguhin, hindi po dapat siguro yan sa oras na ito, sa panahon na ito, at sa pagkakataon na ito. At katulad din po ng sinabi ko, lagi ko pong sinasabi, paulit-ulit, hindi po ako abogado, ako po ay madalas akusado, ako po ay ex-convict, kaya ako po ay sanay sa korte. Ako po ay laging humaharap sa korte. Lahat po ng mga proceeding ng korte na abutan ko na hanggang po sa pakakakulong. Kailangan po siguro maipaintindi po natin sa lahat na due process. Kailangan dumaan po tayo sa due process. Hindi po tayo pwedeng palundag-lundag. Yun lamang po. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Thank you, Senator Padilla. Senator, what is the pleasure of the Honorable Ejercito? Yes, Mr. President, just like to second the motion of you may proceed, sir. The parliamentary inquiry, Mr. President, doon po sa punto na ni-raise po ni Senator Villanueva regarding at present the rules of impeachment trials, the Senate has a duty to inform the House of Representatives that we are ready to receive the prosecutors. My inquiry is that in case we act on the motion of the minority, that we proceed immediately, are we obliged as a body, as a Senate, obliged to issue new sets of notices? Yun lang po ang inquiry ko, Mr. President, because from what I gathered, that it's our duty to inform the House that we are ready to receive the prosecutors, and likewise, probably the Vice President as the accused in this case, Mr. President. President. What is Majority Floor Leader? Mr. President, before we recognize the distinguished minority leader, perhaps to rephrase again
Major, maybe to respond, to help our colleague, Mr. President. I don't think we're there yet. I think Majority Senator- Leader, we're still Senator in the JB period of I debate. think soliciting some information, Mr. President. I yield, Mr. President. So can we? The minority Yes, leader yes. may proceed. So this is my interpretation of Rule 1, Mr. President. Ang pinaka-importante rito is the communication from the Senate to the House that the Senate has taken proper order of the impeachment case that you have filed. Yung mga detalye as to when na-adjust, yung original nga niya na June 2, na-adjust niya to June 11 in a subsequent communication. So my point is, if we convene as a court now, and then as a court we agree to advance their appearance before us to tomorrow, we just also communicate. But you can also you can also disagree and that maintain the appearance sa Wednesday. But the point is, my motion is to convene as a court now. We take our oaths now. The impeachment court has been convened. This is more in keeping with the spirit of the Constitution na ang action agad. Tapos pala, balikan ko na lang yung issue kanina just for the record kasi yung pagtagalog ko or yung pagka-Filipino ko sa provision na English na nasa Constitution, dun yun sa official Filipino version. Ang sinabi dun, sunod agad. So do not dispute na hindi ang katumbas ng forthwith sa Filipino ay hindi agad. Agad nga yung nasa official version. So hindi na ako mas marunong sa mga nag-translate po ng Constitution sa Filipino, sa wikang Filipino. So I hope this will help our colleague, my explanation will help our colleague when he makes his decision on the pending motion. So with that, Mr. President, I think I've already restated my main motion earlier, Mr. President. So I think it's time that we dispose of the pending matter, Mr. President. Mr. President, Kasi mix. Senator Zubiri. What is the pleasure of the Honorable Zubiri? Thank you, Mr. President. Mr. President, just to add to the discussions, because the Senate right now is under extreme pressure. All eyes are on us, Your Honors. And each Congress, each Senate has stood up to many of these challenges. On my time, it was the fake People's Initiative that we defeated. Now it's about the impeachment of our Vice President. So we must act in accordance to our rules and traditions and precedent. Many sides have been spoken and explained. The good minority floor leader wishes to have it the soonest possible time, although our precedence, Mr. President, is that we file it to the Committee on Rules. The Rules releases the report, and then we take action as jury, as judges on this impeachment court. Ang akin lang po, sana kung ganun po ang proseso na pipiliin natin, didesisyonan natin, gawin natin kaagad. Ako po ay taga Mindanao. Pareho po kami ni Senator Bato de la Rosa. Kaya ako hindi naniniwala sa mga survey. Kasi the surveys were read wrong in May, what was that? May 12? May 12, 2025. All surveys were thrown out the window. And the real story was 7 of the 12 senators were not members of the alliance. So, of the national government. So, ibig sabihin, may mensahe po silang ipinapadala sa taong, sa lahat, sa buong Pilipinas, na kaming sa tagasulok ng Mindanao at Visayas ay meron din boses pagdating sa halalan. Pero bilang senador, Mr. President, we must do our constitutional mandate with due respect to all those concerned. Mandato natin sa Constitution yan. At nang hindi natin gagawin yan, ay bugbog tayo sa mata ng publiko. So that's why I agree with the minority floor leader. Whatever the outcome of the trial,
you end up voting. For one, I think it is a weak case, but I will reserve my judgment until all the evidence is presented to us, and then we will make the proper vote when the time comes. Pero ang punto dyan ay dadaan tayo, kailangan natin dumaan sa constitutional process that was given by our forefathers when they wrote the 1987 Constitution. Yun lamang po, huwag na po natin patagalin pa. At sa tingin ko, isa pang tanong ay pwede ba ito tumawid sa 20th Congress? Personally, I've said this to the media, I said, personally, I think hindi siya pwedeng itawid sa 20th Congress. Na kung pwede, pagdebatihan na natin yan ngayon. Kung gusto nyo, hanggang petsa 30 ng Hunyo, araw-gabi, nandito tayo. Pero kasi, meron pa mga constitutional questions with the Supreme Court. So, my point being is, let us follow our constitutional mandate of the Constitution. So I agree with the minority leader, but at the same time, I also agree with our colleagues, Mr. President, that proper procedure should be followed. Para pabilisan na lang natin yan. Para malitisan natin na maayos, mapakinggan natin ang mga ebidensya kontra at pabor sa ating mahal na Vice Presidente, and then we make the decision at the proper time. But I don't think we can skirt from our constitutional duty. I'm not a lawyer. I'm an agriculturist. But I truly believe when I took my oath to defend and protect the Constitution, we must do so without fear or favor. Yun lamang. At the end of the day, this is a political exercise. Boboto tayo. Di boboto tayo. Tama? Minority Leader? Yun lamang po, Mr. President. I just had to weigh in. Because the Senate, I love the Senate, Mr. President. I love this institution. And I don't want to see all the brickbats that are being thrown to us saying that we are not doing our duty. We must stand up and rise to this occasion and do our duty. Thank you, Mr. President. Thank you.